sobrang sakit guys, yung numbness. Grabe yung sakit talaga na naramdaman ko sa likod ko. Sobra nakabayad ako. Merong time na nakabayad ako like more than 8,000. 9,000 kasama na po sa internet. Parang matakbo na siya ng 10,000. Meron dito very challenging lalo na pag ako dito mag-isa lang. Parang kailangan kong sanayin yung sarili ko kasi yun, may opera tayo. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Jane TV. At nagbabalik ulit guys no sa pag-vlog. Yeah. It's a long time na hindi na po tayo nagko-content dito sa ating YouTube channel dahil busy po tayo sa trabaho natin guys. At ngayon finally magbabalik tayo ulit. Ito na si Jane TV, ang babaeng magpahinga na. Before, babaeng walang pahinga pero ngayon magpapahingaan na. So ngayon guys, it's already may naririnig ako guys, tika mo na. Already 1 month na po galing po sa operation, no? Kasi naoperahan pa ko is noong April 14 and then ngayon is May 14 na po. So 1 month na po tayo galing sa kaka-opera pa lang, no? Kaka-opera, no? 1 month na po yung operation natin. So, ayun, ingay naman! Na-discharge po ako noong April 21. Yes, nakalabas sa longga ang babae. Walang pahinga at nagpapahinga na ngayon. So, yan na po yung ating focus guys, no? Magpapahinga. Ng hangin dito. This video guys, ang gagawin pala natin is magkakaroon po tayo ng room tour. Ay, hindi naman lahat ng room dito ang ating itutour. So, itutour ko po kayo sa bago kong room guys na nirentahan kasi umalis na nga ako doon sa aking lumang nirentahan. Luma talaga. So, yun guys, pakikita ko lang sa inyo kung gaano siya ayan, no? Meron, masasabi mo talagang may peace of mind and hindi ka mabother sa sobrang init dahil malamig po dito guys kahit afternoon po ngayon dahil nasa kagubatan po tayo guys, no? Nasa tuktok po tayo ng nasa tuktok po tayo guys ng kagubatan talaga, diba? Talagang kailangan natin ng kagubatan ngayon, no? Kasi nagkakasakit tayo doon sa walang trees, diba? Kailangan natin na aakyat dito sa bundok. Pero ipakita ko sa inyo guys paano aakyatin ang bundok. Step po siya pa guys, diba? Naman oran guys, ayan, kagubatan na po yan siya, may saging-saging dyan, pwede ka magtanim, o diba, nakagate siya guys. It's time po na ipakita ko sa inyo ang room. Ay natin sa labas, so dyan may ano na siya, shurak, so nilagay ko dyan guys, no? Kalat-kalat pa yan guys, so dyan lang muna siya kasi you know. So, dito sa akin, nilagay na yan siya dyan. Kaya nilagay ko na lang din yung mga, tingnan nyo naman yung mga heels natin guys. O diba? Tapos, i-open na natin yung room natin guys. Let's open the room. Bumukas siya lang. Hindi ko binuksan. Wow!
Ayan, buksan na natin guys. O, buksan na natin yung room. O, diba? So, dyan. Itong lamisa is sa akin to guys, no? Talagang nagutos talaga ako nito para dalhin yung lahat ng mga gamit ko dito. At yan yung table natin guys, no? Kalat na kalat. At yung suklay nating balik. O, diba? Tapos, dyan na ako natutulog, guys. O, diba? Natutulog ako dyan. Dyan ako natutulog sa airbed. Pumili na din ako ng airbed. Ayan, o. So, wala siyang sariling higaan. So, ikaw yung mag-provide. And then, yung mga damit ko, guys, wala pa akong, closet. So, wala pa akong drawer dyan. O, dyan muna yan siya sa mga bags, sa mga malita natin. O, ganun lang. Tapos, dito naman yung kitchen natin, guys. Nilagay ko na yan yung refrigerator. Tapos, wala tayong cabinet for our plato. Kasi, konti lang naman yung plato natin. O, diba? Dyan lang yan. Siya. O, diba? Tapos, meron tayong halaman dito, guys. Tinan niyo. O, diba? Ito po yung, ano yan siya, guys. Patak na baboy. So, dyan po, maliit na kitchen. O, di ba? May sarili siyang kitchen, guys. And then, may sarili siyang CR. O, di ba? Open natin yung CR. May CR siya. O, di ba? O, may sariling CR. Hindi natin ipakita. Basta CR na yan. Basta may sariling CR. Baka naman sabihin, umihit tayo sa balding pula. Tapos, i-open natin. Ito yung pinaka gusto ko talaga. Sa labas. Oh. Guys, sa labas. No? Tingnan nyo lang, diba? Lapos. Tapos, sa labas, tingnan natin, guys, no? Kung ano ang meron sa labas. Oh, see? Diba? Grabe sa labas, diba? See? Yan ang gusto ko, guys. Yung may magputak-putak na manok. O, diba? Diba? Mga kapitbahay natin dyan, guys, natutulog siguro. Siesta time. O, diba? May turakwak. Guys. Alam niyo ba yun? Diba? Gusto ko yung ano niya, buses niya, guys, no? See? See? Madali lang niyo ako makikita, guys, kasi alam niyo, tingnan niyo. Pagpunta niyo dito sa GY Square Lahog, pagsabihin niyo na Prime Residences kayo, nakatagpuan niyo ako dito sa tuktok ng mundo. O, diba? Nandito yung pala ako, guys. Hindi natin afford yan. Mga ano yan siya, guys, mga condo unit. Pero hindi natin afford. Dito lang tayo sa sa maliit na, hindi naman to siya maliit, guys, no, compare sa dati kong inuupahan talaga. Kasi yung inupahan ko before, sobrang liit, guys. Hindi makasya naman yung airbed, pero kunti na lang yung daanan, guys, no. Hindi ka makadaan. Kailangan pang pilitin yung sarili mo para makadaan. Pilitin talaga. See? Ganon siya sa labas. Ako, guys, no, pag ganitong panahon o ulan, guys, open ko lang yan dyan. Open ko siya, guys. Tapos, ayun na siya, para yung hangin is makapasok ko dito sa, yung ano ko, dating inupahan is, yung window niya, guys, maliit lang siya. Maliit lang talaga. Sobrang maliit. Hindi yung hangin makapasok. Siguro doon nagte-trigger yung tumor ko, no? Kasi yung moist pala, yung moist ng aircon. Marami kasing mga aircon. Tapos, pag magamit ng aircon yung mga borders doon, ako sobrang init. Ngayon, maganda yung panahon, guys. So, hindi na ako nag-electric fan kasi, ayan, ino-open ko lang yung mga pintuan dyan, yes, para makapasok talaga yung hangin. See? Diba? See? Mga kapitbahay, ulit-ulitin talaga natin. Tapos dito, guys, kanina is, nagpa-snack ng PLDT, guys, na kasi nagpa-PLDT tayo. Tina-transfer ko yung PLDT ko. Yes.
Kung gusto niyo akong tawagan guys, yung telephone number ko ito lang oh. Uy, telephone number. Oh, di ba? Kasi nagpa-relocate ako guys ng PLDT. Meron akong account sa PLDT. So relocate na lang. And then yun, nag-snack sila tapos yun, hindi ko pa nililigpit yan guys. Mamaya na. Oh. Hindi nila naubos yung biskwit. Oh, di ba? Ang nagandahan ko dito guys is yung view at yung hangin talaga. Kasi yung hangin, napaka worth it yung hangin, no? So malayo siya sa yung mga traffic talaga. May ano dyan, may daanan, daanan lang. Isa lang pero hindi talaga siya national na daanan, kalsada. O diba? Makikita mo yung mga ibon-ibong lumilipad. Yan. O see? Ang hangin guys, napakaganda. Ito naman, dito ako magluluto. And then ayan, sa labas, o tingnan nyo naman. Diba? May niyog. Yan po yung ano niya. O diba? Iwan ko paano to siya nilagay dito guys. Bakit nasa tuktok siya. See? So pwede kang mag-ano dito guys, no? Tawag nito. Mag-yoga-yoga. Kasi spacious siya. Inuha ko talaga to guys. Doon sa kumpanya kasi iba ang naggamit nito. Pag maging okay na ako, pwede na akong wala! Pwede na akong mag-exercise guys. Ayan, kung gusto mo. So, ako is kailangan ko na mga stretching, mga exercise na light lang. No, para sa ating katawan. Like, you know, ganito. Pero hindi pa ako mag-force na ganun lang. O ganun. Ganun lang guys, no? Tapos, eat, o ganun, diba? Tapos, kailangan ko ganun yung katawan. Slowly lang guys, ganun. Stretching natin. So, gagawin natin yan guys early in the morning kasi maganda sa early in the morning mag-stretching. Mag-stretching guys. Yes. So, kunin na natin ito. Light lang. Para ma-brace out na natin yung ano natin talaga yung dito. Kasi tayo po. Nagtatanong po kung ano pong nangyayari sa akin, no? So, ako po ay naoperahan po sa spine ng tumor. Ang tumor na to ay bigla na lang siyang tumutubo. Pati yung ortho doctor ko is hindi po niya alam kung ano po ba ang sanhi ng tumor. So, unknown po siya na tumor na talagang biglaan lang siyang tumutubo, guys, no? So, ang sabi ko sa doktor, sa ortho doctor, palagi ako nag-exercise, nag-gym. So sabi ng ortho doctor, hindi po daw dahilan yung pag-gym ko. Hindi po daw dahilan ng pag-gym yung pagtubo ng tumor, as in tumutubo lang talaga siya. Abnormal siyang tumutubo, no? Nalaman ko po na nagkakaroon ako ng tumor noong nag-MRI ko after 4 weeks po sa aking nagsuffer ako sobrang sakit guys, yung numbness, grabe yung sakit talaga na naramdaman ko sa likod ko. Akala ko guys is UTI siya, kaya yun, nagbili ng mga gamot, no? Nagpa-prescribe ako for UTI. And then, hindi pala siya UTI guys, kasi yung UTI is nasa likod siya, sa lower back. Hindi pala UTI yun pala is tumor. Pero buti na lang guys, no? Buti na lang. Galing sa yung kaumpisa po na pagsakit po ng ano ko is 4 weeks po siya. Nalaman ko after 4 weeks na meron pala akong tumor. Nakita niyo sa MRI guys. Nagpa-MRI ako sa Shongwa Hospital. And luckily,
4 days kami doon sa nag-admit ako sa private hospital sa doktor ay Xianghua Hospital is 4 days, pero yung bills namin is nasa ano na siya, 65,000 guys. And buti na lang is kina-cover po ni MaxiCare at saka PhilHealth yung nagastuhan ko. And then yung nagastuhan ko doon is yung 10,000 sa professional doctor at saka sa mga gamot, mga resita na wala sa hospital. Yun. And then, I decided na mag-transfer po doon sa public hospital at doon po ako sa public hospital na operahan. And then, good news, kinakaver po ng charity. So, charity operation po. Nag-under ko po ako ng yung operation ko is charity po siya. So yun, desidido talaga ako magpa-opera guys kasi sobrang sakit na talaga, hindi ko na makayanan yung sakit. Alam niyo, nakakailan na ako ng dosage ng pain reliever as in USA. Sobrang strong ng pain reliever pero yung sakit sobra guys, yung sakit talaga, no? Grabe yung sakit. At saka yun, pagkatapos ng operation, yung surgery, nag-message sa akin yung doctor na malaki na pala yung tumor. Yes, malaki na yung tumor, guys. Benign po siya, hindi po siya malignant. It is a good thing. And then, right now, guys, meron tayong sasabihin. So, yung tumor ko is biglaan lang po talaga siyang tumutubo, guys, dito sa aking spine. Malala is nasa nerve shaft pa siya talaga tumutubo. So, tinatanggal yung may tinatanggal silang buto at saka pinalitan po siya na parang bakal, ganun, pero kunti lang para makuha yung tumor. And then, yun, pagpunta ko dito sa Cebu, guys, no, biglaan yung pagpunta ko dito sa Cebu. Every moment na pupunta talaga ako ng Cebu, talagang magkakasakit ako. I already expected na magkakasakit talaga ako, guys, no? Kasi before is nagpunta ako dito sa Cebu, pag-apply ko ng job, doon pa ako sa Concentrix nagtrabaho, no? Na ano din ako sa hospital, na admit din ako sa hospital kasi nag-bloated yung tiyan ko, guys, no? As in, basta nagkasakit talaga ako noon. Nagkasakit ako mga way back 2023, no? Nag-call center ako. At saka, umuwi ako sa amin, guys, no? Almost 1 year ako doon. And then, uwi ako, guys, no? Health issue pa rin yun kasi yung mata ko, guys, no? May cataract daw yung mata ko. And then, hindi ako nagpa-opera sa mata kasi alam nyo, baka makuha pa sa medicine yung cataract. And then, as of now, hindi naman siya malabo yung paningin ko, guys, no? Tinitingin. Kaya, kailangan ko lang na para po talagang maging okay yung mata ko is kailangan kong makakita ng mga green, no? Like, yun, mga green na halaman kailangan para yung paningin ko is clear siya, no? And then, hindi makaka-trigger sa cataract. And then, hindi ko inakala, guys, no? Hindi ko inakala na pagpunta ko dito sa Cebu again, 2024 ako pumunta dito. October 10, I think. Yes, October 10. Tapos, yun, guys, hindi ko inakala na nag-i-enjoy ako sa trabaho. Ayan, nag-i-enjoy ako sa trabaho, healthy living. Sobrang healthy ko talaga, guys. Kung mapapansin nyo talaga, sobrang healthy ko. Hindi nga ako masyadong nagko-coffee. Kahit free coffee kami sa aming kumpanya, guys, no? And then, yun, hindi ako nagko-coffee. It's because alam ko na may nakakababa siya ng dugo. And then, yung acid, no? Tinitigilan ko yung pag-coffee, guys, no? Kasi yun sa trabaho ba? And then, yun, siguro isa sa dahilan ng bakit nagkaroon ako ng tumor, it's because yung room ko doon sa yung dati kong binuboardingan, guys, sobrang maliit siya. And then, sobrang mainit talaga every noon time. Pag 1 o'clock, grabe yung init, guys, yung moist.
yun, pinapawisan yung likod, ayan, yan, hinahayaan yung likod na magpawis, hindi pinupunasan, yun guys, yung dahilan. Kaya yun, kailangan natin pawis, kung pagpawis tayo, talagang pupunasan natin yung pawis natin sa likod. And then, yun, pagkatapos nun guys, no, parang sanhi din po ng pag-tumor ko is yung environmental factor. Kasi the way na dumadaan ako sa pungko guys, no, maraming nagsisigarilyo po talaga. At then, yung humidity din po talaga ng city, grabe guys, hindi po talaga ako sanay sa city. Kasi alam nyo na jungle lady tayo, no, laking probinsya tayo, so parang hindi ako sanay sa environment dito talaga sa Cebu City. So, kung uuwi ako sa amin guys, no, sa probinsya, anong gagawin ko? Hindi ko magagamit yung profession ko guys, no. Gusto kong magagamit yung profession ko. Gusto kong i-apply po siya, kaya nga ako nag-call center agent para naman guys, no, na may makabuluhan naman po yung tinapos kong pag-aaral, diba? So, yun, nag-i-enjoy ako, ini-enjoy ko yung pag-call center. Ayan, naging happy ako guys na pumasa sa interview, pumasa sa assessment, pumasa sa training, and then na-endorse sa production. Yan, naging na kami, yung na guys talaga, yung agent na talaga, no. So, after that, no, nag-experience ako ng 4 months. Doon na talaga lumalabas yung tumor ko guys, no. And then yung posture sa pag-upo din guys, no, dahil yun, kadalasan sa mga nagtatrabaho ng call center is may tumor sa spine. Now, sick leave ako sick leave ako. Nag-sick leave ako guys, no, meron akong binibigyan ako ng I think mga 2 months ata. Yun. Story pa tayo guys. Storyteller tayo ngayon, no? O, di ba? Ang ganda ng palabas. So, dito tayo sa MNK. Tapos, ano pa bang ginagawa ko guys? May amnesia ako. Ganun talaga daw pag na-inject ka ng mga maraming gamot. O, wala po daw yung yes, wala talaga siya guys, no? May mga bagay-bagay talaga makalimutan ko siya. Uy! Sana naman hindi forever na makalimutan, no? Diba? So, yun. Bakit kinuha ko tong na to, boarding house na to? It's because, guys, spacious siya. May hangin. Makalabas ang hangin. At saka, yung hangin is makapasok din. At isa pa is jungle din. Malayo siya sa mga sasakyan guys, no? Yung mga usok ng sasakyan. So, nandito tayo sa tuktok. And then, kung mag-stay longer pa tayo doon sa ating inupahan, no? Kasi malapit lang po talaga siya guys. The good thing kasi doon is malapit siya sa aking workplace, no? Mga 5 to 8 minutes walk lang, walking distance lang siya. Tapos, yan, makarating ka na sa final destination mo. At ito is, mag-ride ka lang ng Maxim, magbayad ka pa, punta doon sa Rabuan, it takes 15 minutes or 10 minutes lang sa Maxim. Yun lang, mag-fast forward tayo dito, no? And then, yun, I decided na, yun, nakita ko to sa Facebook. So, the good thing is that hindi ko pa alam kung ilan yung electricity na mabayad ko dito, no? So, malalaman lang natin yan next. Kasi yung hingi nila sa electricity dito is 15 kilowatts hour. And then yung before is 20. So, dito is 15. So, mas mababa to dito. So, tingnan lang natin kung umaabot ba sa 4,000 yung natin, yung electricity natin, no? Walang aircon, o hindi nag-electric fan, so refrigerator. Minsan tinatanggal ko yung refrigerator. So, doon kasi sa aking boarding house, guys, para siyang apartment, sobra nakabayad ako. Merong time na nakabayad ako like more than 8,000. 9,000 kasama na po sa internet. Parang tumatakbo na siya ng 10,000.
birahe mo yung room is para siyang apartment doon. Para siyang apartment kasi apartment price, ano? So, pero yung pinakamababa na mabayaran ko doon is 7,500. Oh, 7,500 guys. Yun. So, paano ko ba yan nakakaya guys? So, buti na lang guys, no, buti na lang is, minsan meron kaming puti, no, nagre-request kami ng overtime sa aming work para malaki yung sahod namin. Iyon. So, bumabanat na lang kami sa pagtatrabaho, no, guys, no, para may pangbayad sa apartment. Pero nakapag-ipon-ipon ako, guys, no. Every month, nag-iipon talaga ako, as in, hindi ako gumagala, nag-iipon talaga ako. And then, nagagamit ko yun, guys, nagagamit itong ano ko, itong pang advance deposit ko, at saka advance rent. Dito is, ano ko to siya, saving. So, yung saving ko, guys, no, yung passbook ko, kinuha ko doon yung pera. Binayad ko dito. Sabi ko sa sarili ko, mababawi ko naman yung pera next time, no? Pag magaling na talaga ako. Uy. So, kaya naging strong ako, guys, no? Kahit may opera ako, hindi ko isipin na mahina. Hindi ako magpahina-hina. Kailangan strong. Yung nasa isipan ko, kailangan strong. Kasi pag isipin mo na gusto mo magpahina, guys, talagang mahina ka talaga. Kung isipin mong strong ka talaga. Ganun. There is a time na nade-depress ako, guys, no? Dito talaga sobrang depress ko, as in malungkot ako sa buhay. Ayun. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, guys, no? Hindi binibigay yung advance deposit ko. And then hindi ko pa alam kung talagang bibigyan ba ako ng benefits ng Social Security. Tapos yung expectation ko ang layo-layo. Akala ko sasahuran ako ng company ko, guys, no? Kasi before is nasahuran ako, guys, kahit naka-sick leave ako, nasahuran ako sa, kahit malaking tulong talaga, nasahuran ako sa kumpanya ko ng isang sahuran lang. Yung sinahuran ako ng isang sahuran. So this time is sinahuran ako ng company ko din, no? Pero yung sahod is parang ano lang siya, benefits lang. Parang yung sahod ko is 600 pesos. Ayun, 600 pesos. So, hindi ko pa alam kung ano pong mga kaganapan sa SSS, kung anong ibibigay nila sa akin, guys. Kasi, alam nyo na talagang palaban tayo this time, no? Hindi tayo susuko. Sa hamon ng buhay, nag-depress ako, guys. Niyak-iyak na talaga ako. Alam nyo ba yung tipong kahit load is nahihirapan ka na sa pag-load ng cellphone mo, ayun. As in, walang-wala na talaga. So, buti na lang is, nang bumibili ako ng mga pagkain, sabi ko sa sarili ko, importante yung pagkain. Kasi bawal tayo mapas mo eh. Tapos, meron tayong tinitake na gamot. Oh. Kailangan may laman yung tiyan pag mag-take ng gamot. Yun, marami talaga, guys, no? Meron dito, very challenging, lalo na pag ako dito mag-isa lang, parang kailangan kong sanayin yung sarili ko kasi yun, may opera tayo. Pero yung opera ko ngayon, yung sugat ko is tinatanggal na yung stipple. And then yun, parang ano siya, naghihilom na yung sugat. So, talagang challenging sa akin mag-upo, guys. Yung ganito, challenging talaga. Kailangan ko minsan ihiga ko naman. Pero not now kasi mahirapan pa mag-video, ahiga. Pero hindi siya lumalampas ng 1 hour na makaupo lang ng ganun. Oh. So yung tumor ko, guys, ano siya. And then, hindi po dahilan ng pag-gym po yung yung dahilan po ng tumor natin. So, the good thing is nag-i-exercise ako during sa operation kasi malakas yung hangin natin, no? Nakayanan talaga. Madali lang siya kasi yung naoperahan ako, guys, during the operation. After ng operation, 4 days, nakapagtayo-tayo na ako. 5 days, nakapaglakad-lakad na, tinatanggalan ako ng catheter. Tapos talagang, that time, guys, hindi ako nakatayo talaga. Kasi nahihiya ako, nakadiaper ako. Tapos nun, buti nung nakatayo after tinatanggal yung catheter, which is the good thing. And then, yun,
After that, parang mga 7 days na discharge ako. 7 days after po ng operation na discharge na ako. So, April 14 ako na naoperahan, na-discharge ako ng April 21. And then, April 22, lumalabas na ako guys, no? Kasi yung brother ko is kailangan ko siyang palitan ng ticket. Go back to Mindanao kasi meron siyang mga medical, no? Na gagawin para po sa internship. So, parang madalian talaga siya. So, yun, pumupunta kami sa, pumupunta kami sa mall, bumibili ng mga pagkain, mga vitamins po, ni Bunjok. Ayun, tapos, yun, hindi namin pinakita, basta, pasalubong, kahit kunti lang, pasalubong sa mga kapatid, yun. Kahit may sakit, laban pa rin, o, diba? Tapos, yun, guys, na pinauwi ko yung, kapatid ko, ay, hindi na kami nagtawag ng parents, guys, na, oy, tulungan nyo kami dito sa mga bayaran, no? Hindi namin i-stress yung mother namin, so, yung pera ko na lang yung, yun, inano ko sa brother ko. So, pauwi ng brother ko, ayan, binilhan ko siya ng ticket, so, tapos binigyan din ng pera pang baon, no? Pag uwi. Tapos yun. Enough story. So guys, abang-abangan nyo lang ako, no? Ito po yung life natin ni Jane TV. Tapos ngayon is naka-sick leave tayo and I am hoping na sana makabalik po ako sa trabaho talaga para hindi po makalimutan ko yung mga learnings na natutunan ko sa aking pagtatrabaho, no? And then yun, sana na makabalik ako sa trabaho, guys. Parang dito, nag-stay ako sa Cebu. Tapos, yung challenge ko ngayon is yung pathology. Yung resulta ng biopsy ko na maraming gagawin, guys, na screening sa akin, mga 6 ata. Tapos yung every staining is sobrang mahal, mga 5,000, 3,000, mga ganun yung mga price. So, ngayon, malalaman ko lang yan, guys, ngayong Monday. Kasi magpupunta tayo ng Xiongkhua Clinic po, sa medical talaga. Kasi, yan, doon ako magsasubmit ng resulta po ng biopsy po sa aking doktor, sa aking neurosurgeon, no? Mabasahin yung, kung anong yung gagawin. Parang, I hope na isang staining lang, guys, na ang gagawin sa akin. Huwag naman yung 6, no? Kung ano siya, kung 6 siya na po, parang mabigat, sobrang mabigat. So, kailangan talagang mag-prepare ng like mga 40,000 for that, guys, no? Sa pathology to. Magaling to sa pathology, yung binibigay sa akin. Sana naman na 1 lang, isang staining lang, guys. Grabe naman yung 6, no? Pero ang doktor na ang bahala niyan, guys. So, ang hangad ko lang is magkakaroon ako ng medical certificate at saka fit to work. Yun, hindi ko alam kung bibigyan ba ako or hindi, pero malalaman natin yan sa Monday. Kasi magpunta tayo doon sa Xiongkhua Hospital. So, ayun lang, guys, magpaalam na po ako sa video at saka abangan niyo ako sa aking mga next vlogging portion, no? Dito po sa Cebu City. Bye bye, guys, and God bless.